Ikaw ba ay nasa isang walang pag-asa na sitwasyon? Lagi mo bang nararamdaman na ikaw ay nag-iisa at walang tulong? Naramdaman mo na bang niloko ka? Mga minamahal, nais ng Diyos na malaman mo na ipaglalaban ka niya. Palagi niyang tatayo para sa iyo, ngunit kailangan din niya na gawin mo ang iyong bahagi ng gawain. Siguraduhing panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo upang magkaroon ng matatag na pangunawa sa kung ano ang inaasahan sa iyo habang ipinaglalaban ka ng Diyos. Sa pagpapatuloy namin, mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa nagagawa. Nasa mundo tayo kung saan ang mga bagay ay hindi na umaayon sa nararapat. Ang mga tao ay mabilis na nawawalan ng pag-asa, at ang kasamaan ng sanlibutang ito ay na-corner sa mga tao at nagdulot ng takot, maging sa mga mananampalataya. Bilang isang anak ng Diyos, kapag ang mga problema sa buhay ay malapit na sa iyo, iniiwan kang walang magawa, saan ka pupunta? Itatapon mo na lang ba ang tuwalya? Narito ang makapangyarihang pag-asa na dapat magpapanatili sa iyo na malakas. Ang Panginoon mong Diyos ay makikipaglaban para sa iyo, at ikaw ay tatahimik, sapagkat siya na nasa iyo ay mas dakila kaysa sa nasa mundo. Dapat mong malaman na ang Diyos ay lalaban para sa iyo, at dapat mong panghawakan ang katotohanan ito sa magulong mga panahong ito. Gayon din, maniwala ka. Nawawalan ka ba ng karapatan sa ibang tao, o pakiramdam mo ay sinamantala ka, ngunit walang sinuman ang makakapagsalita para sa iyo? Minamahal, mayroon kang pinakadakilang hukom at tagapagtanggol sa iyong kalamangan. Siya ang ama sa mga ulila, ang asawa sa balo, ang tagapagtanggol sa mga walang magawa, at ang mapagmahal na tagapagtanggol ng kanyang mga anak. Ang magandang balita ay isa ka sa kanyang mga anak, at walang sinumang maglalakas loob na manggulo sa anak ng leon ng tribo ni Judah. Kaya, kahit na mainit ang pakiramdam ng kaaway sa iyong landas, mangyaring malaman na hindi ka nag-iisa, hindi kailanman. Kasama mo ang Diyos sa lahat ng ito. Siya ay babangon at ipaglalaban ang iyong mga laban para sa iyo, ngunit mayroon ka ring bahagi na gagampanan. Bago natin suriin ang iyong bahagi, may ilang bagay na dapat mong maunawaan. Kapag sinabi nating ipaglalaban ka ng Diyos, hindi mo kailangang mabalisa. Maaaring matukso kang pagdudahan ang Diyos sa napakabigat na sitwasyon, ngunit bilang anak ng Diyos, dapat mong malaman na wala sa iyong mga problema ang mas dakila kaysa sa kapangyarihan ng iyong Ama. Ang tila pinakamatinding hadlang para sa mga Israelita ay naging landas na kanilang daraanan. Kapag naniniwala ka na ipaglalaban ka ng Diyos, tinatanggap mo na mapagkakatiwalaan mo ang Diyos sa lahat ng bagay, maging ang iyong buhay, hindi ipinaglalaban ang iyong sarili at umaasang gagawin niya ang mga bagay sa iyong sariling paraan. Hindi, nangangahulugan ito ng pagsuko ng lahat sa Diyos habang tumabi ka para payagan siya na ipakita ang kanyang sarili bilang Jehovah Sabaoth, ang Panginoon ng mga hukbo. Ngayon, ano ang iyong bahagi? Kapag sinabi nating ipaglalaban ka ng Diyos, dapat alam mo rin na ipaglalaban ng Diyos ang labanan ayon sa kanyang mga kondisyon at hindi sa iyo. Lalabanan din niya ang labanang ito sa kanyang panahon. Kung titignan mo ang Biblia, makikita mo kung paano nakipaglaban ang Diyos sa iba't ibang labanan para sa iba't ibang tao gamit ang iba't ibang mga diskarte at diskarte. Ang pagtanggap na ipaglalaban ka ng Diyos ay kasama rin ang pag-alam na dapat kang magpasakop sa kanyang pattern dahil siya ang lumalaban. Ito ay kung paano mo gawin ang iyong bahagi. Sa Biblia, iba-iba ang pakikipaglaban ng Diyos para sa mga tao, at ginawa nilang lahat ang kanilang bahagi upang mag-ambag sa tagumpay. Ang isa pang bahagi na kailangan mong gampanan ay ang pagiging masunurin. Ang kwento ni Joshua na pinamunuan ang mga Israelita na ibagsak ang mga pader ng Jericho ay isa pang makapangyarihang ulat na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pakikipaglaban. Nangako ang Diyos sa mga Israelita na dadalhin niya sila sa lupang pangako, ang Kanaan. Ang tagumpay na ito laban sa lungsod ng Jericho at sa mga pader nito ay isang mahalaga at mahalagang bahagi ng pagtupad sa pangakong iyon. At tulad ng dati, nagpakita ang Diyos para sa mga Israelita at nakipaglaban para sa kanila. Bago mamatay si Moises, inihayag niya si Joshua bilang kahalili niya. Ngayon, inatasan si Joshua na ipagpatuloy ang sinimulan ng Diyos kay Moises.
Siya ay gagamitin ng Diyos upang dalhin ang mga Israelita sa lupang pangako. Kaya, kinailangan niyang isuko ang sarili sa Diyos na nakipaglaban para sa kanila mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay. At ipinakitang muli ng Diyos ang kanyang sarili na makapangyarihan sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila nitong mahimalang tagumpay. Matapos tumawid ang mga Israelita sa Ilog Jordan, nakatagpo nila ang lungsod ng Jericho. Ang Jericho ay isang pintuang bayan sa Kanaan. Kinailangan nilang dumaan sa Jericho para makarating sa kanilang lupang pangako. Ngunit nang marinig ng hari ng Jericho na ang mga Israelita ay tumawid sa Jordan, iniutos niyang isara ang mga pintuan ng mga pader. Isinara niya ang mga Israelita na sinubukang hadlangan silang makarating sa lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos. Pero papayag ba ang Diyos na mangyari yon? Hindi, dahil hindi niya kailanman ipagkakanulo ang kanyang pangako sa sinuman, lalo pa sa kanyang piniling bansa, ang Israel. Nagsimulang kumilos ang Diyos, ngunit sa halip ito ay nakakatuwa at hindi inaasahan. Ang tagubilin na ibinigay ng Diyos kay Joshua tungkol sa partikular na labanang ito ay hindi karaniwan. Muli, ang Diyos ay hindi mahuhulaan. Kung ikaw ay namangha sa tagubiling ibinigay niya sa mga Israelita sa Dagat na Pula, pagkatapos ay hintayin ang kanyang tagubilin para sa mga pader ng Jericho. Ang ulat sa aklat ng Josue 6:5 ay nagsasabi, ngayon, ang mga pintuang daan ng Jericho ay ligtas na sarado dahil sa mga Israelita. Walang lumabas at walang pumasok. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, ibinigay ko sa iyong kamay ang Jericho, pati ang hari nito at ang mga lalaking mandirigma nito. Magmartsa sa paligid ng lungsod ng isang beses kasama ang lahat ng mga armadong lalaki. Gawin ito sa loob ng 6 na araw. Ipabuhat sa 7 saserdote ang mga trompeta ng mga sungay ng tupa sa harap ng kaban. Sa ika-7 araw, magmartsa sa palibot ng lungsod ng 7 ulit, na ang mga pari ay humihip ng mga trompeta. Kapag narinig mo silang humihip ng mahabang trompeta, sumigaw ang buong hukbo. Kung magkagayon ay babagsak ang pader ng lungsod, at ang hukbo ay akyat, lahat ng tao ay diretsong papasok. Ang pagtuturo na ito ay napaka-espesipiko at medyo nakakagulat din sinabihan sila ng Diyos na magkaroon ng sesyon sa pagmamartsa sa harap ng isang labanan. Nakaharang ang mga tarangkahan dahil sa kanila. Isang personal na pag-atake ang inilunsad laban sa kanila. Inaasahan ng isa na ang isang pag-atake ay dapat idirekta pabalik sa mga kaaway. Inaasahan mo na bibigyan sila ng Diyos ng isang mahimalang mapa upang ipakita sa kanila ang isa pang landas na dadaanan, ngunit hindi niya ginawa iyon. Sa halip, sinabi niya sa kanila na lumakad sa palibot ng pader, na magmartsa sa palibot nito sa loob ng 7 araw, at humihip ng mga busina. Tunay na walang paghahanap sa karunungan ng Diyos, siya ay matalino sa lahat at nakakaalam ng lahat. Muli, may tiyak na pattern ang Diyos upang labanan ang labanang ito at itinuro sa kanila ito. Ginawa nila ang kanilang bahagi sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasakatuparan nito. Hindi nila tinanong si Joshua o ang Diyos, sumunod na lang sila. Itigil ang pagtatanong sa Diyos kapag tinuruan ka niya tungkol sa isang bagay, sumunod ka lang sa Kanya. Ginawa ito ng mga Israelita at nagtagumpay sila laban sa Jericho. Alam mo ba na mas magiging makabuluhan, kahit man lang sa pangangatwiran ng tao, kung sinabihan sila ng Diyos na pumili ng pwesto sa dingding at patuloy na gumamit ng martilyo upang basagin ito sa loob ng 7 araw. Ngunit sa halip, hiniling niya sa kanila na magmartsa. Naisip mo na ba kung gaano katanga ang tingin nila sa mga tao sa paligid, pinapanood silang naglalakad-lakad lang? Ngunit hindi nila inisip ang opinyon ng ibang tao, sinunod lang nila ang mga tagubilin ng Diyos at nagwagi sa huli. Dapat kang matutong magtiwala sa Diyos ng walang taros. Mapagkakatiwalaan siya, kaya buong pusong magtiwala sa Kanya. Pansinin kung ano ang sinabi ng Diyos kay Joshua. Sinabi niya, tingnan mo, ibinigay ko ang Jericho sa iyong mga kamay, kasama ang kanyang hari at ang kanyang mga mandirigma. Sinasabi nito sa atin na ang Diyos ay nanalo sa labanang ito bago pa man nila ito simulan, ngunit pagkatapos ay binigyan niya sila ng mga tagubilin kung paano isasagawa ang gawain,
dahil iyon ang kanilang bahagi sa pagkamit ng tagumpay. Ipinapakita nito sa iyo na ang paglalaro ng iyong bahagi ay napakahalaga sa iyong tagumpay. Ang ibig sabihin ng "Me, I have delivered" ay sigurado ang tagumpay, ngunit kailangan pa rin nilang magmartsa upang matupad ang kanilang bahagi ng gawain. Kaya, ipaglalaban ka ng Diyos, ngunit dapat mong gawin ang iyong bahagi. Bilang isang mananampalataya, ang pagkakaroon ng ganap na pananampalataya sa Diyos ay hindi maaaring labis na bigyang diin. Dapat kang maniwala na kaya niya ang lahat ng bagay. Dapat kang magkaroon ng pananampalataya ng higit sa lahat ng makatwirang pag-aalinlangan na ang Diyos ay maaaring ipaglaban para sa iyo, at siya ay lalaban para sa iyo. Ang mga Israelita ay may pananampalataya sa nagliligtas na kapangyarihan ng Diyos, kapwa sa bingit ng dagat na pula at sa mga pader ng Jericho. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya, maaari nilang sundin siya at maisagawa ang bawat tagubilin na ibinigay niya sa kanila. Ligtas na sabihin na ginampanan nila ang kanilang bahagi sa tagumpay. Minsan, kapag gusto ka ng Diyos na ipaglaban, ang kailangan niyang gawin mo bilang bahagi mo ay tumawag sa Kanya. Huwag kalimutang tumawag sa Diyos kapag ikaw ay nasa napakabigat na sitwasyon. May mga madilim na panahon sa buhay na nagpaparamdam sa iyo na wala nang mangyayari muli. Kahit sa mga panahong iyon, tumawag sa Diyos para sa tulong at panoorin siyang dumaan para sa iyo. Huwag magdusa sa katahimikan. Ang Diyos ay handa at handang kumilos para sa iyong buhay, hinihintay ka lang niya na abutin. Nariyan siya, naghihintay na tumawag ka sa Kanya. Itigil ang pag-isip na kaya mo ang buhay ng mag-isa. Dapat mong hayaan ang Diyos na tulungan ka. Gusto niyang tulungan kang mag-navigate sa iyong mga paraan, kaya tumawag sa Kanya para sa tulong ngayon. Si David ay isa sa mga tao sa Biblia na hindi nagsasawa na humingi ng tulong sa Diyos. Tumawag siya sa Diyos sa bawat sandali ng kanyang kabuluhan. Alam niyang mayroon siyang ama na laging handang sumagot, kaya patuloy siyang tumatawag. Sinasabi sa awit 46, "Isa, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang laging saklolo sa kabagabagan." Dapat matuto kang maging katulad ni David. Huwag kang mahiya sa pagtawag sa Diyos, siya ay laging naririto upang tulungan ka. Hindi siya nagsasawa sa iyo. Sa 2 Hari Kabanata 4, ang asawa ng propeta ay humingi ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ni Eliseo. Ang kanyang yumaong asawa ay isang propeta na nakipagtulungan kay Eliseo. May utang siya at kukunin na sana ng mga pinagkakautangan ang kanyang 2 anak. Ang babae ay hindi humiga at humagulgol sa paghihirap. Sa halip, humingi siya ng tulong kay Eliseo at sinagot siya ng Diyos. Naiisip mo ba kung ano ang nangyari kung hindi siya tumakbo kay Eliseo para humingi ng tulong? Inalis na sana nila ang kanyang mga anak at naiwan siyang mag-isa. Maaaring kinutya pa siya ng mga tao pagkatapos, ngunit humingi siya ng tulong. Nais din ng Diyos na humingi ka ng tulong ngayon. Ginampanan din ng asawa ng propeta ang kanyang bahagi, masunurin siya nang hilingin ni Eliseo na humiram ng mga sisidlan na walang laman. Hindi siya nagdalawang isip. Sinasabi ng 2 Hari 4, 3:5, sinabi ni Eliseo, "Pumunta ka at humingi sa lahat ng iyong mga kapitbahay ng walang laman na mga banga. Huwag kang humingi ng ilan lamang. Pagkatapos ay pumasok ka sa loob at isara ang pinto sa likuran mo at ng iyong mga anak. Lahat ng mga banga at kapag napuno ang bawat isa, ilagay ito sa isang tabi." Iniwan niya siya at isinara ang pinto sa likuran niya at ng kanyang mga anak na lalaki. Dinala nila sa kanya ang mga banga at patuloy siyang nagbuhos. Isipin ito, nasa dilema siya dahil sa una pa lang ay may utang siya. Ngayon ay hiniling sa kanya na humiram ng higit pa. Iisipin ng isa na tatanggi siyang makinig, ngunit hindi niya ginawa. Siya ay sumunod. Nanghiram siya ng mga banga na walang laman at ginawa ang sinabi ni Eliseo. Dumating ang Diyos para sa kanya. Nabayaran niya ang kanyang utang at mayroon pa siyang mga natira para makasama ang kanyang mga anak. Ginawa niya ang kanyang bahagi at talagang ipinaglaban siya ng Diyos.
Minsan ang kailangan mo lang gawin upang gampanan ang iyong bahagi ay gumawa ng isang matapang na hakbang. Kung inutusan ka ng Diyos na gawin ang matapang na hakbang ngayon, huwag matakot sa kahihinatnan. Tiyaking kumilos ka sa kanyang salita at hindi kanya pababayaan. Maaari mong itanong, bakit ako maniniwala na ipaglalaban ako ng Diyos? Sa simula, ipaglalaban ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Tulad ng maraming iba pang mga katiyakan na mayroon tayo sa Diyos, ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin ay magtutulak sa kanya na makipagdigma para sa atin. Ang Diyos na lumikha ng sansinukob, ang pinakamakapangyarihang nilalang kailanman, ay personal na nagmamahal sa iyo. Siya ang iyong Ama. Nilikha ka niya ayon sa kanyang larawan at wangis. Gusto niya ang pinakamahusay para sa iyo palagi. Siya ay nagmamalasakit sa iyong buhay at gustong maging bahagi nito. Sinasabi ng kanyang salita na pinili ka niya bilang layunin ng kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig para sa iyo ay matatag at naninindigan hanggang sa katapusan ng mundo. Ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi nakasalalay sa isang bagay na ginawa mo ng tama. Hindi ka niya mahal dahil perpekto ka o ang iyong mga ninuno. Pinili lang niyang mahalin ka bago ka pa ipanganak. At ang pag-ibig na iyon ay nananatili hanggang ngayon. Ang Lamentations 3 oras 22 minuto negatibo 24 ay nagsasabing, dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, hindi tayo nalilipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nagkukulang. Sila'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Sinasabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang aking bahagi, kaya't hihintayin ko siya. Dakila ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ang kanyang tapat na pag-ibig para sa iyo ay umaabot hanggang sa langit. Ang kanyang mga pakikiramay para sa iyo ay hindi kailanman magkukulang. Siya ay nananatiling tapat sa kanyang pag-ibig para sa iyo, at dahil sa pag-ibig na ito, makatitiyak kang siya ay nasa iyong panig. Makatitiyak kang ipaglalaban ka niya. Sinasabi ng isa pang salin ng banal na kasulatang ito, kaya't aasa ako sa kanya. Makakaasa ka sa kanya na ipaglaban ka. Hindi niya sisirain ang iyong pag-asa. Kung maibibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Hesukristo, para iligtas at tubusin ka, bakit hindi kanya ipaglalaban? Bakit kanya iiwan sa walang magawa at mapangwasak na sitwasyong naranasan mo? Hindi niya gagawin. Wala siyang dahilan para. Ipaglalaban ka ng Diyos. Nais niyang ilabas ka sa walang pag-asa na sitwasyon. Sinasabi ng salita ng Diyos na tayo ay mga mananalo sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Ito ay upang sabihin sa iyo na dahil mayroon tayong Diyos na nagmamahal sa atin, tayo ay nagiging mga mananakop. Hindi ka matatalo ng mga digmaan at laban sa buhay. Nasa tabi mo ang iyong mapagmahal na Ama. Maaaring mukhang napakahusay na maging totoo, ngunit ang Diyos ng buong sansinukob ay gustong maging iyong kampiyon. Gusto niyang maging mandirigma na mananalo sa iyong mga tagumpay para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, siya ang makapangyarihang tao sa labanan. Siya ang Jehovah Sabaoth, ang Panginoon ng mga hukbo. Ang Diyos ay hindi lamang pumupunta sa labanan para sa iyo, sinasakop niya ang mga kaaway para sa iyo. Ngunit tandaan, dapat mo ring gawin ang iyong bahagi. Isa pang dahilan kung bakit dapat kang maniwala na ipaglalaban ka ng Diyos ay dahil nangako siya. Nangako ang Diyos na ipaglalaban ka. Nakakalat sa ilang talata ng banal na kasulatan, paulit-ulit niyang pinagtitibay ito. Sinasabi ng Deuteronomio 20:4, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang sumasama sa iyo upang ipaglaban ka sa iyong mga kaaway upang bigyan ka ng tagumpay. Napakagandang pangako. Ang gayong katiyakan sa tiyak na mga termino. Ang talatang ito ay nagsasabi ng mga intensyon ng Diyos sa iyo, ipaglalaban ka niya, ngunit hindi lang iyon, bibigyan ka niya ng tagumpay. Ano pa ang gusto ng isa? Nangako siya na sasamahan ka sa iyong mga laban at tinitiyak pa niya ang iyong tagumpay. Sinasabi ng Eksodo 14 na oras 14 na minuto, ang Panginoon ay makikipaglaban para sa iyo, kailangan mo lamang na tumahimik. Ito ay isang pananalita mula kay Moises sa mga tao ng Israel nang hinabol sila ni Faraon.
Naipit sila sa pagitan ng napakalaking dagat na pula at ng makapangyarihang hukbo ng Ehipto. Siyempre, natakot sila. Nagpanik sila. Ikaw din sana kung ikaw yon. Sa puntong iyon, tila ang lahat ng impyerno ay mawawala na parang tapos na ang lahat. Si Faraon at ang hukbong Ehipsyo ay paparating na galit na papalapit sa kanila. Ang dagat na pula ay nasa unahan nila, naggangalit at hindi madaanan. Matapos ang lahat ng kanilang pagsusumikap at pagpapagal sa Ehipto, inisip nila na sila ay mamamatay lamang sa mga kamay ni Faraon at ng kanyang mga karwahe. Pagkatapos, sa tila walang pag-asa na sitwasyong iyon, tumingin si Moises sa kanila at sinabi, "Ang Panginoon ay lalaban para sa inyo." Napansin mo ba na ito ay isang tiyak na pahayag? Ang sabi niya ay will at hindi maaaring. Nagsalita siya ng buong katiyakan. Bakit? Dahil sigurado siyang ililigtas sila ng Diyos. Alam niya ang lahat ng sinabi ng Diyos sa kanya tungkol sa Israel at nagtitiwala siya na hindi sila mapapahamak sa mga kamay ni Faraon. Ang nakapagpapatibay ng mga salita ni Moises sa mga tao ay upang ipaalala sa kanila na hindi sila pinabayaan ng kanilang Diyos. Sa halip, siya ay handa na ipakita ang kanyang lakas at kaluwalhatian sa mundo. Pinilit sila ni Moises na panatilihin ang kanilang pagtuon sa hindi nagbabagong presensya at pangako ng Panginoon. Ito ay upang sabihin sa iyo na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Kung sinabi niya ito, gagawin niya ito. Kung nangako siya sa iyo, ang kailangan mo lang gawin ay maniwala sa Kanya. Kung sinabi niya ito at nabasa mo ang kanyang pangako na ipaglalaban ka sa kanyang salita, kung gayon hindi ka dapat mag-alinlangan. Siguradong ipaglalaban ka niya. Tiyak na naalala ni Moises ang salita ng Diyos sa kanya. Sinabi sa kanya ng Diyos na akayin niya ang mga tao ng Israel palabas ng Ehipto at tungo sa lupang pangako na umaagos ng gatas at pulot. Tunay na pinangunahan niya sila palabas ng Ehipto, ngunit hindi pa nila narating ang kanilang ipinangakong destinasyon. Kaya't alam ni Moses na maaari siyang magtiwala sa salita ng Diyos upang matupad hanggang sa huling bahagi. May dahilan siya para maniwala sa Diyos. Nakita niya ang nasusunog na palumpong. Ang Diyos ay gumawa ng maraming kababalaghan sa kanyang harapan at maging sa pamamagitan niya, kaya nagtiwala siya sa Diyos. Taglay ang pagtitiwala at katiyakang ito, kinausap niya ang natarantang mga Israelita at tiniyak sa kanila na ipaglalaban sila ng Panginoon. At totoo, ipinaglaban sila ng Diyos. Ginawa niyang kahihiyan sa publiko si Faraon at ang kanyang mga karwahe. Pinapahamak niya sila sa dagat na pula at pinalakad niya ang mga Israelita sa tuyong lupa. Mga minamahal, maaari mo ring piliing maniwala sa pangako ng Diyos sa iyo. Bulag mong mapagkakatiwalaan ang kanyang salita. Para sa iyo, hindi ito kailangang magkaroon ng kahulugan sa lahat. Ito ay maaaring mukhang katangahan sa iba, ngunit hulaan kung ano. Hindi mahalaga. Kung alam mong kinausap ka ng Diyos, isipin na nakatayo ka sa isang lugar malapit sa mga Israelita at Faraon noong araw na iyon. Hindi mo ba sila ituturing na bobo dahil hindi sila sumuko kay Faraon? Iisipin ng isang tao na ang matalinong desisyon ay ang lumuhod sila at sumuko kay Faraon, ngunit hindi iyon ang gusto ng Diyos para sa kanila. Nais ng Diyos na sumulong sila pasulong, hindi pabalik sa Ehipto, at iyon ang kanilang ginawa. Huwag kang mabahala kapag tinawag ka ng mga tao na bobo o sobrang tiwala sa iyong paniniwala sa pangako ng Diyos. Huwag kang maabala kapag tinatawanan ka pa nila. Tinawanan din ni Sarah ang mga anghel na nagsabi sa kanya ng pangako ng Diyos, ngunit tinupad ba ng Diyos ang kanyang pangako kina Sarah at Abraham? Ginawa niya. Kapag pinagtawanan ka nila, maging masigasig na magtiwala sa Diyos. Maging sigurado na hindi ka niya bibigin o iiwan upang mapahiya. Ang Diyos ay tapat at mapagkakatiwalaan. Ang tagubilin ng Diyos para kay Moises na ituro ang kanyang tungkod patungo sa dagat ay malamang na mukhang pipirin sa ilang mga tao. Ngunit si Moises ay tumugon ng naayon at ang Diyos ay nagsagawa ng isa pang himala na nakakapanghina ng panga. Hinati niya ang dagat na pula at pinalakad ang mga Israelita sa tuyong lupa.
Sinasabi ng Biblia na ang mga tao ng Israel ay lumakad sa gitna ng dagat sa tuyong lupa na may mga pader ng tubig sa bawat panig. Naiisip mo ba ang tanawing iyon? Mukhang misteryoso sa lahat. Sinabi na ba ng Diyos? Pagkatapos ay gagawin niya ito. Nangako ba ang Diyos na ipaglalaban ka niya? Pagkatapos ay maniwala siya. Piliing magtiwala sa kanyang salita ngayon. Sinabi ng Diyos sa mga banal na kasulatan na wala sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ang babalik na walang kabuluhan nang hindi natutupad ang layunin nito. Sinabi rin niya na itinataas niya ang kanyang mga salita ng higit kaysa kanyang pangalan. Maglakas loob na maniwala sa mga pangako sa kanyang salita. Ipaglalaban kanya at bibigyan kanya ng tagumpay. Para sa mga Israelita, ang panawagan na manatili ay tila hindi pa rin makatwiran sa harap ng kanilang nalalapit na pagkamatay at pagkawasak, ngunit sumunod sila anuman. Ang kanilang masunurin na pagkilos upang manatiling tahimik ay isang tiyak na paraan upang ipakita na sila ay nagtiwala sa paraan ng pagtakas ng Diyos. Nagtiwala sila sa kanyang pattern ng pakikipaglaban sa labanan, kahit na ito ay tila pipi. Ang kailangan lang gawin ng mga Israelita ay tumayong matatag at tahimik dahil iyon ang tagubilin ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Iyan ang paraan na nais ng Diyos na labanan ang labanan. Nagtiwala sila sa Diyos kahit sa kanilang takot. Kung hindi sila nakinig at ginamit ang kanilang karunungan bilang tao, sila ay napahamak. Kung tumakbo sila pabalik, nahuli sila ng hukbo ng Egypt at walang awa na pinatay. Gayon din, kung sila ay tumakbo pasulong, sila ay nilamon sa dagat na pula ng walang bakas. Ngunit tumayo sila at sinunod ang bawat detalyadong tagubilin. Sa kanilang kakulangan sa paggalaw, sila ay aktibong tumutugon sa tiyak na patnubay ng Diyos. Malamang na mahirap gawin iyon, tiyak na hindi madali para sa kanila na sumunod, ngunit ginawa nila iyon. Dapat mo ring sikaping sundin ang Diyos palagi. Kapag binigyan ka niya ng mga direksyon, tiyaking susundin mo ang mga ito. Kapag ginabayan ka niya sa isang landas na tila hindi mo alam, magtiwala sa kanya sa iyong kawalan ng katiyakan at sundin siya. Iyan ang magiging bahagi mo sa pagpapahintulot sa kanya na labanan ang iyong mga laban. Tuparin ang bawat tagubilin na ibinigay niya sa iyo. Ni hindi nito kailangang umapela sa karunungan ng tao, gawin lamang ang lahat ng kanyang sinabi. Marahil ay kasalukuyang sinasabi sa iyo ng Diyos na maghintay at huwag kumilos, o maaaring sinasabi niya sa iyo na manatili sa iyong ginagawa at huwag tumigil. At nagtataka ka kung saan magmumula ang pag-unlad. Magtiwala ka lang at sumunod sa Kanya. Ano man ang mga direksyon at tagubilin na nagmumula sa Diyos sa iyo ay may layunin. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling totoo at makinig. Naplano na niya ang lahat. Kailangan mo lang sumuko at sumunod sa Kanya. Huwag kang mag-abala kung hindi pa niya ipinahayag sa iyo ang buong plano. Maging kontento sa iyong nakita at sundin siya hanggang sa wakas. Sa lahat ng ito, kailangan mong magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Dapat kang maging magiliw sa Kanya. Ito ay kung paano ka makakakonekta at makakausap sa Kanya. Ito ay kung paano mo magagawang tumawag sa Kanya para sa tulong. Ito rin ang magpaparinig sa iyo sa Kanya kapag binigyan ka niya ng mga direksyon at tagubilin. I-maximize ang banal na espiritu upang magkaroon ng matatag na relasyon sa Diyos. Mga minamahal, makatiyak na ang Diyos ay nasa iyong panig. Kapag nasa tabi mo siya, ikaw ay isang mananakop. Sa pagsulat sa Simbahang Romano, sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:31, ano nga ang ating sasabihin bilang tugon sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Ipaglalaban ka ng Diyos, ngunit gawin mo ang iyong bahagi. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, gusto kong magpasalamat sa iyo sa lahat ng iyong ginawa para sa akin at sa lahat ng iyong gagawin para sa akin. Salamat, Panginoon, sa paglikha sa akin sa iyong wangis at laging nagnanais ng pinakamahusay para sa akin. Salamat, Jesus, dahil mahal mo ako. Minahal mo na ako bago mo pa ako kilala. Nagpapasalamat ako na pinili mo ako bilang layo ng iyong pag-ibig.
Salamat sa iyong matatag na pagmamahal sa akin. Dakila nawa ang iyong pangalan palagi. Amen. Salamat, Ama, sa katiyakan na ikaw ay kasama ko. Salamat sa pribilehiyong makatawag sa iyo para sa tulong. Salamat dahil alam kong ipaglalaban mo ako. Salamat dahil lagi kang nasa tabi ko. Nagpapasalamat ako dahil alam kong hinding-hindi mo ako pababayaan. Salamat dahil walang laban na hihigit pa sa kapangyarihan mo. Luwalhati sa iyong pangalan ngayon at magpakailanman. Panginoon, dalangin ko na tulungan mo akong magtiwala sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo ng buong puso. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo sa aking mahihirap na sitwasyon. Tulungan mo akong maniwala sa iyong kapangyarihang nagliligtas. Tulungan mo akong kilalanin na ang iyong kapangyarihan ay mas dakila kaysa sa aking mga problema. Tulungan mo akong matutong manalig sa iyo. Ayokong dumaan sa buhay ng mag-isa. Nais kong tulungan mo akong i-navigate ang aking buhay. Tulungan mo ako, mahal na Diyos. Tulungan mo akong matutong sumunod sa iyo. Nais kong sundin kayo anuman ang kahulugan nito sa pangangatuwiran ng tao. Tulungan mo akong laging sundin ang lahat ng mga tagubilin na ibinigay mo sa akin. Ama, tulungan mo akong laging tumawag sa iyo. Natitiyak kong hindi ka magsasawang sagutin ako. Tulungan mo sana akong hindi magsawa sa pagtawag sa iyo. Alam ko na ikaw ang aking laging naroroon na tulong sa oras ng pangangailangan. Turuan mo ako, Panginoon, na tumawag sa iyo para sa tulong. Ayokong manatiling hirap sa katahimikan. Tulungan mo akong laging lumapit sa iyo sa aking mga oras ng kaguluhan. Natitiyak ko na iyong ipaglalaban ang aking mga laban para sa akin, kaya't mangyaring tulungan akong maniwala sa katotohanan ito. Natutunan ko rin na gusto mo na gampanan ko ang aking bahagi. Mangyaring, Panginoon, tulungan mo akong gawin yon. Tulungan akong gampanan ang aking bahagi sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo akong gampanan ang aking bahagi sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo kahit bulag. Panginoon, alam ko na may mga pagkakataong gusto mo akong gumawa ng matapang na hakbang bilang paraan ng paglalaro ng aking bahagi. Mangyaring tulungan akong gawin yon. Tulungan mo akong hindi maging hadlang sa aking tagumpay. Salamat, Panginoon, dahil sinabi mo sa akin ang iyong salita. Salamat sa katiyakang natanggap ko mula sa salitang ito. Salamat dahil ipaglalaban mo ang mga laban ko para sa akin. Salamat dahil hindi mo ako pababayaan. Salamat dahil tutulungan mo akong gawin ang aking bahagi. Salamat dahil ang aking tagumpay ay nakatitiyak sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Amen. Sigurado akong na-encourage ka sa video na ito. Paki-like at i-share ang video na ito para mahikayat ang isang tao. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nakapagpapatibay at nakaka-inspire na nilalaman. See you sa susunod na video.